We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag malembaya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. 24 hours na ang operasyon ng mga bus terminal sa Dagupan City dahil sa dagsa ng mga pasahero. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, sa mga bus terminal dito sa Dagupan City, mas marami yung mga pasaherong nagsisidatingan mula sa Maynila dahil pinili nilang umuwi sa mga probinsya tulad dito sa Pangasinan para ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanilang pamilya. Dagsa na ang mga pasahero sa mga bus terminal na pauwi sa kani-kanilang bayan at probinsya 3 araw bago ang Pasko. 30 minutes ang ipinatutupad na trip interval. Pero mas bibilis pa raw yan sa dami ng mga pasahero. Umuwi sa Pangasinan si Clem na nagtatrabaho sa Maynila. Bit-bit niya ang isang brand new TV na napanalunan niya sa raffle sa kanilang Christmas party. Masaya po. Yun, nakakabag-bonding po sa mga family po. Kaya umuwi pa ako ngayon kasi nga gusto na makasama ngayon. Biyaheng Zambales naman ang pamilya Lopez. Doon daw sila magpapasko. Namatay yung pamangkin ni Mrs. kaya uwi kami. Libig pa niya sa linggo. Dito na, magpapasko na. 24 oras na ang operasyon ng mga bus terminal para ma-accommodate ang mga pasahero. Nakalabas din ang lahat ng bus unit na nabigyan ng special permit ngayong holiday season. Hanggang mamayang hapon siguro yan, dagsaan na kasi holiday na hanggang sa 26 ng December. Yung security namin is kung aalis doon, meron naman kaming nagche-check talaga doon ng mga bagahe. Samantala, mas naramdaman din ang pagdami ng Christmas shoppers na naghahanap ng murang panregalo. Mula Bugalyon, dumayo sa Baratillo sa Dagupan City ang mag-anak na ito para mag-shopping. Para kunti pa ang tao kasi ngayon, sir. Pag marami na. Ngayon na kami namimili. Kunti pa ang tao, mura pa. Ang diskarte po niyo, sir, is mas pupunta ka sa mas murang mga bilihin para madami kang mabili. Chris, ang kagandahan yung ilang pasahero ay maaga nang nakapag-book ng kanilang mga ticket kaya less hassle yung kanilang pagbiyahe. Dahil sa dagsa ng mga pasahero, nakaalerto ang LTO, LTFRB at PNP. May mga police assistance desk at nagsasagawa din ng inspeksyon sa bagahe ng mga pasahero lalo't bawal yung mga deadly weapon. Hanggang mamayang gabi at bukas ng umaga, expected pa yung mga pasahero. At 3 tips naman ay binahagi ng LTO para doon sa mga magsisiuwian sa mga probinsya na hindi nag-commute. Unang-una, magsuot ng seatbelt. Pangalawa, iwasang magmaneho ng nakainom. At pangatlo, ay i-observe yung 60 kilometers per hour na speed limit sa mga maluluwag na kalsada. Yan ang latest. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Mataas na demand sa lechon nararanasan sa Santo Domingo, Ilocos Sur kahit pa tumaas din ang presyo nito. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Mga Pinoy na nga ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Kaakibat na rin dyan ang ilang araw na handaan at kainan. At isa sa tatak ng mga Pinoy, ang lechong baboy. Sa lechonang ito sa Santo Domingo, handa na para sa mahabang pila ng mga order para sa bisperas ng Pasko hanggang sa salubong ng bagong taon. Yung tao, madadumit din. Nasyat pa iti pinaglakon. Lagi 24 kada 25 talaga nga may busang kami. Ado nga talaga di ko yun. Lechon mi. Tinatayang 90% daw ang itinaas ng kanilang benta.
kumpara sa mga Pasko noong kasagsagan ng pandemya. 8,000 hanggang 10,000 ang bentahan, depende sa laki ng lilitsuning baboy. Pero kahit nagmahal na ang presyo, mula sa dating 5,000 hanggang 7,000 pesos, umaabot pa rin sa halos 50 lechon ang ino-order kada araw. Sa ilalim ng Municipal Ordinance, 180 per kilo ang presyo ng live weight na baboy sa bayan. 280 pesos per kilo naman ang pork meat. Kung lalabag, 2,500 pesos ang penalty at maaaring makansela o ma-revoke ang business permit. Pinapayagan na magbenta ng baboy sa labas ng bayan, pero bawal mag-angkat. Gusto natin maprotektahan ng hog industry ng bayan po ng Santo Domingo kasi maraming cases ng ASF from other municipalities. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala sa pulsa CCTV ang panloob sa isang gasolinahan sa Apalit, Pampanga. Tutukan sa report. Sa pulsa CCTV ang panloloob ng ilang kawatan sa isang gasolinahan sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Sa CCTV footage, makikita na pumasok sa opisina ang supervisor ng gasolinahan. Pagpasok niya, may sumunod sa kanyang lalaki at dun nagdeklara ng hold up at tinutukan ng baril ang babaeng supervisor. Base po sa maririnig natin sa CCTV, nagkakaroon po sila ng komosyon. So hanggang sa pinadapa po itong babae at doon po ay iginapos po siya ng alambre sa kamay at sa paa po. Nilimas ng mga suspect ang laman ng vault na aabot sa 1.9 million pesos. Sa hot pursuit operation ng pulisya, nahuli ang dalawang suspect habang kasalukuyan pang tinutugis ang isa pa nilang kasamahan. Sa investigasyon ng PNP, napag-alaman na ang mga suspect ay sangkot din sa iba't ibang insidente ng panluloob sa rehiyon kung saan modus nila ang panggagapos sa kanilang mga nabibiktima. Alala lang po, ngayon po magpapasko, pag-igtingin pa rin po natin, huwag po tayo mag-relax. Huwag po tayo magpakampante na wala pong mga kawatan na anytime po may strike yung mga yan. Maayos na naibalik ang mga ninakaw na pera sa may-ari ng gasolinahan. Wala pang pahayag ang mga suspect pati ang may-ari ng gasolinahan at ang mga empleyado nito. Nakaharap sa patong-patong na kaso ang mga nahuling suspect. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nag-inspeksyon ng BFP sa firecracker zone sa Calasiao, Pangasinan para tiyaking nasusunod ang fire safety requirements. Ang detalye sa ulat ni Claire Lacanilaw. Nagsimula ng pumwesto sa itinalagang firecracker zone ang mga negosyante ng paputok sa Calasiao, Pangasinan. Tiniyak ng BFP na masusing dumaan sa proseso ang mga negosyante bago makakuha ng permit. Kasabay nito, agad na nagsagawa ng inspeksyon ng ilang kawani ng Bureau of Fire Protection sa mga stall sa itinalagang firecracker zone. Dahilan ng aming mahigpit na monitoring is to ensure na yung fire safety compliance na ay nasusunod ng mga nagbebenta ng paputok para ma-ensure na or less likely yung pagkakaroon ng mga untoward incident. Tiniyak ng mga negosyante na nag-comply sila sa mga fire safety requirement. Fire extinguisher, tubig, buhangin, yun na ina-inspect nila sa amin. Kasi in case na emergency, may agad dadamputin. Bukod dito, ininspeksyon din ng otoridad ang mga pwesto sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan upang matiyak na walang ilegal na nagbebenta ng paputok doon. Magsasagawa din kami ng monitoring sa mga bara-barangay to ensure na wala pong illegal na nagbebenta ng paputok. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inatake ng fall army worms ang nasa 1,500 na ektaryeng taniman ng mais sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Sundan sa exclusive report ni Ivy Hernando.
Nagsisimula pa lang na lumaki ang mga pananim na mais sa Santo Domingo, Ilocos Sur, pero ramdam na ng mga magsasaka ang pagkalugi. Sandamakmak kasi na fall armyworms o harabas ang umatake sa mga maisan. Sa halos 1 ektaryang maisan ni Mang Benjamin Tabur, halos wala ng maani. May mga bunga na ang mais pero ang mga corn kernel sira o di kaya'y mabibilang lang. Kasi noong maliit pa, nandyan na sila hanggat hindi sila namamatay. And then tuloy-tuloy ng pagsisip-sip itong nutrients na itong mais. Ngayon, nung nagkabunga na siya, kaya ito ang dahilan. Sa isang tangkay ng mais, nakasiksik ang maraming harabas. Butas na ang mga dahon at ang iba naninilaw na, dahilan kaya bumabagal ang paglaki ng tanim. Ang estimate value ng mga nakaraan, mga aabutin ng mga 40,000 o mahigit pa. Pero ngayon, ang estimate lang namin ngayon ang mga 5,000 o kaya medyo patas konti. Kaya napakalaking lugi yung pagbabag ng production namin. Nasa 1,500 hectares ang natamnan ngayon ng mais sa bayan at sa monitoring ng Municipal Agriculture Office, lahat ay apektado ng harabas. Spray ka na kagad para hindi masyadong lumala. Kasi mabilis, mga 1-2 araw lang yan. Talagang grabe na. Paliwanag ng mga magsasaka, makaulit na silang nag-spray ng insecticide pero sadyang mabilis ang pagdami ng peste. Ito rin daw ang dahilan sa mungkahi ng agriculturist sa provincial government na magpamahagi ng corn variety na resistant sa harabas. So ito yung advantage ng bagong technology ngayon na meron tayong mga resistant na varieties ng corn. So yan ang nire-recommend po natin para bilhin ng provincial government. May mga farm input naman umunong natatanggap ang mga magsasaka pero hiling nila'y matulungan silang mapuksa ang mga pesteng harabas. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, ilang mangingisda sa Dagupan City 3 araw nang hindi nakakalaot dahil sa nakataas na gale warning. May ulat si Russell Simorio. 3 araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa Dagupan City dahil sa malalakas na hampas ng alon. Nakaangkla dito sa dalampasigan ng mga bangka ng mga mangingisdang hindi makapalaot dahil sa nakataas na gale warning. Ayon sa mga mangingisda, bukod sa napakadelikadong pumalaot ngayon, gawa rin daw sa kahoy itong kanilang mga bangka, kaya madaling masira sa lakas ng hampas ng alon. Itinaas ng Pag-asa ang gale warning sa mga baybaying sakop ng Region 1, Cagayan Valley, Aurora at mga coastal area sa Camarines Norte, Catanduanes at Quezon. Hanggang 6 na metrong taas ng alon ang posibleng maranasan. Malaking kalbaryo sa mga mangingisda ang hindi makapalaot ngayong magpapasko pa naman. Hindi sila makapalaot sa kan dahil malalaki. At saka makapalaot man sila. Yung mahina ang nahuhuli. 2 linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa nararanasang malakas na hangin bunsod ng amihan. Nakatakda namang magbigay ang MDRRMO ng relief goods sa mga apektadong mangingisda. Ilang araw bago magpasko, walang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Pero paghandaan pa rin ang tsansa ng ulan dahil sa iba't ibang weather systems gaya ng shearline, amihan at easterlies. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mahigit 100,000 na turista inaasahang aakyat sa lungsod ng Baguio para magdiwang ng Pasko. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, damang-dama na ang diwa ng Kapaskuhan dito sa lungsod ng Baguio, lalo pat napakaraming mga Christmas attractions ang pwedeng pasyalanan. Christmas is in the air na sa Baguio City. Sa kabila ng makulimlim na panahon, dagsa ang mga turistang namamasyal ngayon sa City of Pines. Lalo pat napakaraming atraksyon ngayon sa lugar. Gaya ng pamilya Daclison mula sa Quezon City na umakyat sa Baguio para rito i-celebrate ang Pasko. Baguio kasi syempre yung weather, tapos for vacation, perfect for family bonding, tsaka yun nga, yung spirit ng Christmas mafe-feel mo talaga dito. It's cold and
yung ano niya, yung the place is nice. Ayon sa Baguio City Police Office, inaasang aabot sa mahigit 100,000 turista ang aakyat sa Baguio City ngayong long weekend kasabay ng Christmas celebration. Kasado na ang traffic plan ng pulisya. Simula bukas, i-activate ang traffic control points sa lahat ng entry at exit point ng syudad. Magpapatupad din ng bakasyon lane na layong maibsan ng kahit 30% ang traffic buildup sa syudad. I-guide po nila yung mga turista. Kung papunta ka ng Stone Kingdom or sa Trinidad ka muna, may rerouting or ibang daanan gaya po ng Suilyo Subdivision. Doon sila dadaan. Palabas dito sa may Station 1, papasok ng Quezon Hill para po hindi lahat pupunta sa may CBD. Sa monitoring ng Traffic Enforcement Unit, nararanasan na ang matinding trapiko, lalo na sa mga papunta sa mga pasyalan. Mahirap bumiyahe pala. Dahil sa traffic. Tsaka madaming tao. Nakikiusap ang otoridad sa pamunuan ng iba't ibang paaralan malapit sa mga tourist attraction na pansamantalang gawing paradahan ng mga eskwelahan para maibsan ang problema sa trapiko. Mga naman yung secretariat ng task force na yan, gumawa sila ng request letter, inaantay pa natin. Ang isa dyan lang na may tulong din po is yung sa teachers camp na nagbukas na po sila for private vehicles. Sa ngayon, punuan na ang mga transient house at mga hotel. Nagpaalala ang otoridad na mag-ingat sa mga scammer. Magsagawa muna ng background check bago magbigay ng advance payment sa tutuluyang hotel o transient. Chris, sa mga oras na ito, sarado pa rin sa mga motorista ang Cannon Road. Para sa mga kapuso natin, naaakyat pa lang sa lungsod ng Baguio from NCR o Central Luzon ay pwede ho kayong dumaan sa Marcos Highway. Samantalang para naman doon sa mga nagmula sa probinsya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at maging probinsya ng La Union, po pwede ho kayong dumaan sa Asin Road, maging sa may Nagilian Road. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pagdami ng bilang ng mga turista sa Ilocos Norte, nararanasan ilang araw bago ang Pasko. Ang detalye sa report ni Gab De Luna. Dagsa ng mga turista sa mga pamosong tourist destinations sa Ilocos Norte habang papalapit ang Pasko. Dahil dito, pinaigting ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang seguridad, lalo na sa matataong lugar bilang bahagi ng programang Ligtas Kapaskuhan. Hindi naman natin yan pinabayaan. In fact, mas dinamihan natin yung deployment ngayon kasi alam natin dadagsa ang mga turista natin. So, wala pong dapat ikabahala ang ating mga turista kasi 24/7 may mga kapulisan po tayong nagpapatrolya. Safe naman na may pulis na nakabantay sa mga surroundings. Nakatakda ring tumulong ang mga tanod para sa seguridad ng bawat bayan sa probinsya. Mahigpit ding binabantay ng seguridad sa sektor ng turismo sa Vigan City, Ilocos Sur. Isa ang lungsod sa may pinakamaraming bilang ng pulis sa lalawigan. Pero dinagdagan pa ang puwersa dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga turista. 70% ng kanilang hanay nakadeploy sa matataong lugar. Kumpiyansa ko kasi alam natin may otoridad tayo eh. Mas maganda nga yung merong mga pulis eh. Katuwang ng PNP ang mga traffic aid. Nagkalat din ang checkpoint sa iba't ibang bayan ng lalawigan. So yung maximum police presence dun sa ating mga places of convergence sa mga tourist destination, yun pa rin yung ginagawa natin. So especially na may mga nangyaring ganito, so mas i-enhance pa namin yung pag-deploy ng mga PNP personnel on the ground. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Nagbabala ang otoridad sa panloloob ng mga kawatan sa mga bahay ngayong holiday season. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Araw-araw, maagang umaalis ng bahay si Mang Virgel para magtrabaho. At dahil walang naiiwan sa kanilang bahay, sinisiguro niya na nakakandado ang lahat ng pintuan at sarado ang lahat ng bintana ng kanilang bahay para iwas sa magnanakaw. Ayaw kong mangyari yun. Ang gusto ko talaga, yung gusto ko, isiti lahat ang mga gamit para hindi na darating na problema na yun. Ngayong holiday season, pinag-iingat ng otoridad ang publiko sa posibleng pambibiktima ng kawatan. Ilang araw bago ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, nagbigay ng tips ang otoridad para makaiwas sa pag-atake ng mga magnanakaw at akyat bahay. Kung aalis ng bahay, ikandado ang lahat ng pinto at bintana. Maglagay ng alarm sa mga pintuan para maalerto ang kapitbahay sakaling may makapasok sa kabahayan.
Iwasang mag-iwan ng sulat sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao sa loob ng bahay. Iwasan na maipon ng mga bills o anumang sulat sa labas ng bahay. Senyales kasi ito na walang tao sa bahay. Iwasan ding nakabukas ang ilaw sa loob ng bahay. Ibilin sa mapagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay at ipaalam kung kailan kayo babalik. Mas mainam din kung may mga CCTV camera sa loob at labas ng bahay na pwedeng i-monitor kahit pa nakatravel. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Join us all in celebration. Sing we know this festive day. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nabasag ang salamin ng SUV na ito matapos na bumaligtad sa kahabaan ng barangay Bungro, Cabugao, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng otoridad, nawalan ng preno ang sasakyan kaya hindi na nakontrol ng driver ang manubela. Sakay ng SUV ang isang pamilya na papunta sana sa bayan. Maswerteng walang nasaktan sa mga sakay. Nagpaalala naman otoridad na maiging i-check ang mga sasakyan bago gamitin para makaiwas sa anumang aksidente. Noong nasa pababa na sila, naramdaman ng driver na nawalan ng preno. Nagpanik na siya, medyo naipaakyat na yung sasakyan nila dun sa may pan ng kalsada, kaya yung sasakyan nila bumaligtad. Bahay sa Nueva Ecija, pinamahayan ng mga makamandag na kobra. Aktwal na paghuli sa mga kobra, nakuha na ng video. Nakatutok, Russell Simorio. Nakakapangilabot ang pagpasok sa dalawang palapag na bahay na ito sa San Antonio, Nueva Ecija. Pero hindi dahil sa ligaw na kaluluwa, kundi sa mga pagalagalang ahas sa loob ng bahay. Babala, huwag gagayahin ang mapapanood sa videong ito dahil mga eksperto lamang ang gumagawa. Sa isang cellphone video, kita ang buwis buhay na panghuhuli sa mga ahas. Dalawang makamandag na kobra na nasa mahigit 5 talampakan ng haba ang nakita sa lumang piano ng bahay. Isa pang kobra ang nakita sa sala. Nung nakita namin yung mga pinagbalatan, sinerch po namin yung area. Nakita namin doon sa bodega, lumang bodega, doon sa piano, sirang piano. Doon sila namahay. Ayon sa snake hunter na kilala sa tawag na Rex Tuklaw, humingi ng tulong sa kanila ang mga caretaker ng bahay para mahuli ang mga ahas. Nasa ibang bansa ang mga may-ari ng bahay. Posibleng galing daw sa bukid na malapit sa bahay ang mga kobra. Kasi po yung mga ahas niyan, maghahanap na sila ng mga maasawa nila. Tapos po, lalapit na po sa mga bahay-bahay kasi lilinisin na yung mga bukid. Naisurrender sa otoridad ang mga nahuling kobra. Ayon sa DENR, bawal ang pagpatay sa mga kobra. Pero depende raw ito kung nalagay ka sa alanganing sitwasyon. Super delikado sir kasi kobra yun, baka akala nila normal lang na di lalang makamandag. Dapat sir, i-coordinate nila sir sa menro o sa barangay. Russell Simorio, One North Central Luzon. Sa ibang balita, grupong nangangaroling sa Lawag City dumarami na habang papalapit ang Pasko. Sundan sa report. Dumarami na raw ang mga nangangaroling sa Lawag City ilang araw bago ang Pasko. Karamihan sa mga namamasko mula pa sa iba't ibang probinsya tulad ng magkapatid mula sa Cagayan na may dala-dala pang gitara sa kanilang pangangaroling. Tambol at silindro naman ang gamit ng mga namamasko mula sa Pangasinan. Sinusuyod ang iba't ibang establishmento upang mamasko. Nagpaalala ang Health Authority na hindi lang sana budget ang isaalang-alang kapag bibili ng regalo para sa mga bata ngayong holiday season. Dapat pagtuunan din ng pansin ang kaligtasan ng mga bata lalo na sa mga binibiling laruan. Maging mapanuri sa laruang may matitingkad na kulay dahil posible itong may lead content na posibleng makalason. Importante rin na alamin ang edad ng batang bibigyan ng regalo dahil may tamang laruan lamang na akma sa kanilang edad.
Ipinamahagi ng Agriculture Office ng San Vicente, Ilocos Sur ang nasa 202,000 na tilapia fingerlings sa mga fish grower. Bahagi ito ng ayuda sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Paeng nitong nakaraang taon. Agad na inilipat ang fingerlings sa fish cages. 104 na fish growers ang nakatanggap. Batid nila ang mataas na mortality rate ng fingerlings, lalo na kung manggagaling pa raw sa ibang lalawigan. Dahil din sa mga nagdaang bagyo, walang maha-harvest ngayong buwan sa bayan kung kailan pa naman mataas ang bentahan dahil sa holiday season. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, naibalik ang ngiti ng truck driver at physical therapist sa Dagupan City matapos mahandugan ng libreng pustiso. At silang kilalanin sa report. Sabi nila, nakikita sa mata ang saya ng isang tao, pero maipapahiwatig din ang tuwa ng kalooban sa kanyang matamis na ngiti. Pero ang 38 anyos na truck driver na si Ryan ng Bugalyon, Pangasinan, taong 2013 pa nang hindi masilayan ang kanyang matamis na ngiti simula nang siya'y mabungi. Hindi mo mapipil yung pagkain kasi kapag hindi kumpleto. Mas maganda kung kumpleto yung ngipin. Ang bungal at sira-sirang ngipin din ang pilit na ikinukubli ng 40 anyos na physical therapist na si Maricar ng San Carlos City, Pangasinan. Ito rin umano ang dahilan kung bakit hirap siyang makihalubilo sa ibang tao. Pag nagsasalita, puro may singaw-singaw. Pag magsasalita siya, parang puro S yung lumalabas, puro hangin sa may ano niya. Pero ang kanilang matagal nang hiling na maayos ng ngipin, wish come true sa tulong ng Philippine Dental Association Pangasinan Chapter. Agad silang sinukatan ng ngipin para sa kanilang libreng pustiso. At sa kanilang pagbabalik sa klinik, si Kuya Ryan, magkahalong emosyon daw ang nararamdaman. Kinakabahan dahil yung sa ngipin ko po. Masayang-masaya po ako kapag nalagyan na yung ngipin. Maging si Maricar, kinabitan na rin ng bagong pustiso. Nilibre na rin ang linis at bunot sa kanila. Ang epekto sa isang pasyente kung wala itong ngipin, napasasakripisyo ang pagkain, ang lifestyle, especially yung confidence sa sarili niya nababawasan. So, kailangan nating ibalik sa kanila yon. At ang hinihintay na transformation, at hinding-hindi na raw sila mahihiya pang ngumiti sa buong mundo. Masaya na po dahil may ngipin na. Dahil hindi katulad dati na nahihiya akong sa mga tao. Ngayon, sobrang saya-saya ko na po dahil may ngipin na. Maganda na po siya, hindi na po, pag nagsasalita, hindi na po maraming hangin at maraming is yung lumalabas. Tapos confident na po akong tumawa kasi may ngipin na po ako. Yearly po namin ginagawa, tas namimili po kami ng ilang individual na yung sa tingin po namin na talaga nangangailangan. At binibigyan po namin ng pustiso para ma-restore po yung function saka yung form po ng mukha. At para mapasaya po sila itong Pasko. At ang masayang bati namin sa inyo mula sa matamis naming ngiti. #Feeling Blessed! Merry Christmas, mga kapuso! Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, 3 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.